Okay. Okay, sige, let's start. Sige po, natin mga atensyon sa presensya ng ating Diyos na masalangit. We are inviting the Holy Spirit upon this place. Kahit nasaan man po tayo, nasa ating mga tahanan, sa trabaho, o sa labas, we are connecting with the Holy Spirit. We are one in Spirit, Panginoon. Kaming sa gabing ito, Panginoon, ay muli pong nagpapakumbaba at samahan mo po kami at linisin ang iyong banal na dugo sa amin pong gathering ng YN Gathering, O Lord God. At muli, Panginoon, bawat isa ay hiyaan mong kumonekta sa iyo. Sige po, kantayin po natin yung pong Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. So lamang, Jesus. Muli, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Muli, handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Kami po ay lumalapit po sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay itago mo sa iyong presensya. Sa tunay ngang hindi ka namin makikita kung wala kaming pusong dalisay at hindi ka namin makakasalamuha sa lugaring ito kung kami po, Panginoon, hindi magpapakumbaba sa harapan mo. Sige, kantahin po natin. Bago tayo magsimula, kantahin natin yung Come Holy Spirit. Dahil hindi po natin kayang gawin ang ibang bagay nito nang tayo lang po mag-isa at wala ang tulong ng Banal Espiritu. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Muli, I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. We praise you. We thank you, Lord. We glorify your name, O Lord God. Tunay nga napakadakila mong Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa harapan mo, O Diyos, upang maiangat sa aming kalagitnaan ng pangalan ni Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Sir Charmaine. Sige. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, maraming salamat, O God, for this night, O God, na nagkasakasa pa kami. Lord, although nakakaranas kami ng sama ng panahon ngayon, O God, Lord, I know nandyan yung pagkilos mo, O God, yung pag-iingat mo sa aming pamilya, sa amin, O God. And sa buong week na to na maulan, oh God, I know nandun yung protection mo bawat isa sa amin. And Lord, thank you. Tinataas po namin ang bagay ng ang pagsasama-sama namin ngayong gabi, oh God. Lalo na agad si Brother Mark na iyong gagamitin sa pagpapayag ng yung salita, oh God. And Lord, kung ano man yung sasambitin na kanyang labi, I know ikaw po yung nag-direct nito sa kanya, oh God. Lord, I know yung mga sasabihin ni Brother Mark, oh God, ay maitatanim sa aming puso, Lord. Hallelujah, Jesus. And I hope, oh God, ang bawat isa na hahabol ay makakarating at makapag-connect ng maayos, oh God. No internet interruptions, oh God, na mangyayari, oh God. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. So, pwede bang pangunahan tayo ni Brother Ray sa ating mga testimonies sa gabing ito? Okay, so ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga patotoo. No, sabi nga po doon sa isang testify, I want my life to magnify, I want my life to glorify your name. So, isa pong karangalan ang makapagbigay papuri at kaluwalhatian sa Panginoon. Every time tayo po ay nagbabalik ng patotoo o pasasalamat sa Panginoon ay sinasaktan natin ang kaaway dahil wala siyang kapangyarihan sa atin. That's why napakahalaga na mag-testimony para po sa kapurihan at kaluwalhatian. So, sige po, Wayan, sino po yung unang gusto mag-share ng testimony? Wala po bang ano? So siguro mas unahan ko na lang kasi after may testimony. Gusto ko lang magbalik ng papuri sa Panginoon dahil ang kaaway maaaring gumagawa ang kaaway ng paraan para sirain yung plano ng Panginoon.
Subalit, isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pag-iingat niya sa akin nung nakaraang linggo, last Wednesday, dahil thankful dahil lahat ay walang fractured, walang any mga major mo, hindi sugat, gas normal kapag na cement lang o natumba yung motor. So, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung protection niya dahil do malakas yung impact nung pagtumban dun sa motor dahil bigla ang preno dahil sa lakas. But still, God is faithful. Hindi nalaw ng Panginoon na may mangyari hindi maganda. Nagawa ko pa naman that time yung mga dapat gawin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ngayon, yung mga sugat, magaling na lahat ay binabalik ko sa Panginoon ang papuri at masasalamat. So, sino pa po? Meron po ba gusto mag-share? Sino? Meron po bang lahat pa tayo nagising? Malamang. Higa at pa tayo ng maayos. Merienda po ba tayo? Si Brother Gerald. Okay bro, it's your turn. Ayun po. Ako naman po, gusto ko pong magbalik po ng patotoo sa Lord na po. At alam ko po, yung karamihan po sa atin nakaranas po ng mga nagdaang pong mga araw na yung malakas po na ulan. At ito nga po, yung po aming bahay po ay punong-puno po ng planggana. Ayan po, at saka timba. Kasi po, tumutulo po yung bubong. Alam niyo po, patak lang po yan ng ulan, pero nakailang timba na po kami na naipon, nakapuno. Sabi nga sa bawat patak, makakapuno ka rin na. So ayun po, sobrang naling bintana namin dahil lahat po ng aming po mga sinampay natin dito po sa may loob. So, pero sa awa po ng Diyos, napakabuti po ng Lord kasi po, alam ko po na meron pang mas malala na na nakakaranas ng po ngayon. Balitaan ko, nakita ko rin po sa Facebook yung iba na binabaha na nga po yung kanila pong mga bahay. So, kaya ko din nasama sa prayer na na yung ulan ay tumigil na nga kasi nga up till now orange na yung NDRRC naka pa rin sila ng NDRRMC ba yun? Naka pa rin sila ng orange warning ng rainfall. So ayun lang, even though na simple pa nga siguro maituring itong nararanasan namin. Na which is yung iba siguro wala nababasa ngayon at wala talagang masilungan at matirahan. Pero to God be the glory. Gusto ko lang ibalik din sa Lord ang lahat ng papuri kasi kami nga ay maayos at ligtas. Noong nakaraan po na nagdaan po kaming lahat sa sakit ay ngayon po ay maayos na. Pero si Makolo, yung pangatlo sa pamangking ko na hindi nakaranas nung nakaraan ng sakit, ngayon ay nilalagnat. Pero I know that napakabuti ng Lord kasi hindi nga pinahintulot na pati si Makolo magkasakit din dati. And I know na sa araw na ito ay magiging maayos din at magagaling din tong batang to. Kasi sabi nga, where the Spirit of God is, there is freedom. And I know na 2,000 years ago, doon pa lang sa Krus ng Kalbaryo, pinalaya na tayo ng Diyos sa mga sakit at saka sa mga pagtitinda. And yun, binabalik ko po yung pinakamataas na papuri pa sa Diyos. Sa natatangin nag-iisang pangalan ng ating Diyos sa masalanan, Jesus na ating Diyos. Amen. Praise God. So, talagang sama-sama po tayo manalangin dahil itong ulan na to, itong grabe po, no? So, pag-pray natin. May iba po mas nakakaroon sa ating Brother Gerald. Still na lang din yung pinaka-masakit na way, which is yung iba po, wala na sa bahay nila dahil nilubog na ng tubig. No, ang iba ang problema po, itulog lang, no?
sabi nga po, lagi po natin pagpasalamat. Tingnan po natin kung ano po yung pinaka-ipagpapasalamat at kumbaga gratitude pa rin. So, meron pa po ba? Bago po tayo dumako doon sa ating share. Sino pa po? Si Brother Leo. Okay, Brother Leo. Yan, so magandang gabi mga kapatid. So sa akin, ang una kong gustong siguro ilapit sa Lord and isama na rin siguro sa prayer later. Last Friday nung nag-gathering tayo, na open up ko yung regarding dun sa nangyayari dun sa which is my girlfriend, si Sister Gladys, at saka dun sa kanyang family. So she was able to take her swab test and that the test came positive. So she has a COVID virus. And last Monday, kinuha na siya ng local government ng Las Piñas diyan at dinala na siya sa quarantine facility. At she is already there up to now. So wala kaming ginawa kundi mag-pray and syempre reach out to God. And then napakabuti ng Lord kasi even though talagang minsan dadanasin natin yung mga gantong pagsubok pero sabi niya nga even in the midst of trials never niya tayong iniwan. So medyo nakakatuwa lang kasi Sister Gladys medyo parang nag-e-enjoy ng konti doon sa quarantine facility, air conditioned. Sabi niloloko ko nga mismo, enjoyin mo lang dyan, fully paid yan, binayaran ko na yan. So ano yan, all expense paid. So medyo wala siyang ginagawa doon, nakahiga lang, nanonood, and then kakatok na lang yung deliver ng pagkain, may supply naman ng pagkain doon, and then waiting na lang siya for release sa Sunday, I think sa Sunday. So patapos nun isuswab test ulit siya kasi nung before siya dalhin doon medyo talagang yung symptoms is medyo malala. So matindi yung ubo niya, tapos nilalagnat, tapos nawalan din siya ng panlasa at pang-amoy, so totally talaga nawala. But now medyo nalalasahan niya na raw yung pagkain at medyo nagugustuhan niya na ulit kumain. Pero other trials ang medyo dumating ng konti. So medyo yung buong family niya is nakakaramdam ng symptoms. And then sabi ko sa kanya, i-coordinate mo sa local government para mabigyan sila, matry sila for swab test. And then this thing happened again. Yung mother niya and then yung kapatid niya. So technically, parang whole of her family was also tested positive. So ngayong araw, kinuha na rin yung mama niya, dinala sa quarantine facility, and then I talked to her mother, kinausap ko kanina via video call, pinag-pray ko, and then sinabi ko sa kanya na one of my favorite verse na lagi kong hinawakan, God is in control, Proverbs 3:5. So sabi doon, trust in the Lord with all our hearts. There's a plan. Kaya medyo may mga bagay na pinapahintulutan ng Lord. It doesn't mean na pinabayaan niya tayo. It doesn't mean na hindi niya na tayo mahal. It doesn't mean na talagang wala siyang pakialam sa atin. There's always a reason kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Sabi ko nga sa kanya, Sister Gladys, sabi ko, time will come na gagamitin ni Lord yung buhay mo bilang patotoo na even you tested positive and you conquer that sickness, you conquer that diseases na kinatatakutan sa buong mundo at ipinakita sa iyo ng Panginoon na kahit nasa gitna ka ng pagsubok ay kukunin at kukunin ka niya doon upang mapagtagumpayan yung pagsubok na yan. Ganon din mangyayari sa family mo, although they are tested positive, but God is not blind. God is always there. He is always watching. As long as we continue to pray, continue to reach out to Him at continue to do what His plan for us, I do believe na ang Lord ay lagi nandiyan dyan. So yun ang sinasabi ko sa mama niya na magpakatatag at talagang ang Panginoon ay hindi bulag at nakikita lahat ng mga nangyayari sa kanya. So time will come na magiging testimony din yung kanyang buhay na although there's a pandemic happening right now, pero iniligtas tayo ng Panginoon doon sa pandemya na meron ang buong mundo. So maraming tao ang kinuha ng pandemyang ito, pero isa tayo doon sa mga tao na nakaranas ng kaligtasan, nakaranas ng kagalingan. Sabi ko lang sa kanila, always declare that by the stripes of Jesus, you are already healed. 2,000 years ago, natalo na ng Lord ang lahat ng sickness and diseases na dadapo at dumadapo sa atin. Tapos na yan, it is already finished. Ang kailangan lang natin is always claim that the power of the Lord, that the blood of Jesus is greater than anything. So yun po ang sa akin lang. So I give glory to God and God bless po. Salamat po.
Brother Ray, naka-mute ka ata. Marami yung challenge, no? Kaya Sister Janice. Anyway, sasama natin siya sa prayer. And sometimes, yung mga nangyayari sa atin is parang bakit minsan tanong kung bakit sa atin nangyayari, but God is always giving us a redirection sometimes. No? So, always tatandaan po natin yung Romans chapter 8 verse 28. No, sabi doon that all things work together for those who love God, to those who are called according to His purpose and its design. And sometimes yung mga pangyayari sa buhay natin ay magiging paraan ng Diyos upang mabigyan ka ng kapurihan at karangalan. So, praise God. Salamat sa mga share. And meron pa mo bang gusto mag-share for the last time? Kasi kung ano po, diretso na po tayo doon sa ating share kay Brother Mark. So, Brother Mark, go na. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Naririnig niyo po ba ako? Ayan, Loud and naririnig clear, ko kayo. kapatid. Yes, Ate Charmaine, gumagano pa talaga. Ayan, ibig sabihin, naririnig talaga ako ni Ate Charmaine. Hi, Ate Bianca. Ayan, welcome sa bawat isang naririto po. Especially sa mga kawayan ko na ngayon ko lang nakasama ulit. Dahil po, matagal-tagal po tayo naglagi sa KKB. Pero ito ang panahon na yayakapin na natin. Yayakapin. Hindi naman. Ito na yung pagkakataon na minsan na maranasan naman natin na maging young adult. Yan. Praise God. So, masaya naman. Parang kabataan pa rin naman ako. Kasi mga kabataan pa rin naman kasama ko dito. I mean, mga dating kabataan. Praise Amen. God. So, tonight, yan. Bago tayo magsimula, na-excite ako kasi ngayon ko lang kayo nakasama. At ngayon din ako makakatok sa sa YN gathering. Lalo na nandiyan si Gavin. Hi, Gavin. So, yun. So, before we start po, let us pray. Yan, napangunahan tayo ng ating Panginoon. Let's bow down the head and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Lord, thank you for this day that you have given us, Panginoon Lord. Indeed, itong pagkakataon na ito, Panginoon Lord, ay hindi aksidente kung bakit kami narito sa virtual gathering na ito. But God, hindi lamang, Panginoon Lord, aksidente, kundi, Panginoon, ito ay plano mo sa buhay ng bawat isa na makinig, na mamutawi, Panginoon, ng salita mo sa aming mga puso at minsan pang panghawakan namin kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Lord, as we start, tunay nga, O Lord, nagamitin mo ang aking buhay bilang sisidlan ng iyong pagpapala. Maging ang kaningingan mo lamang ang makita sa aking buhay, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran upang ang bawat sasabihin ng aking mga labi, ibubulalas nito, Panginoon Lord, ay patuloy na magkaroon ng kapangyarihan sa buhay at sa puso ng bawat isa, Panginoon Lord. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yan, mabuti po ang ating Panginoon sa kabila ng pandemya, sa kabila ng ulan, sa kabila ng mga paglaban natin ng mga internet connection na bumababa, tumataas ang ating internet connection. But still, God is good dahil naandito po tayo ngayon, sama-sama tayong tinataas ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Praise God! So bago po ako magsimula, ayan, gusto ko lang po ipakilala ang aking kasama ngayong gabi. Ayan, dyan po si Kuya Inan. Ayan, dahil si Kuya Inan po ang mag-share screen ng aking PowerPoint for tonight. Ang supportive kong kaibigan, nandyan po ba siya? So yun, before we start, may katanungan po lamang ako. Ayan. Ano po ba yung nagiging natural response natin kapag nasasaktan tayo ng ibang tao? Ayan. Ano yung unang nagiging response natin? Di ba kahit Kristiyano tayo minsan kapag nasasaktan tayo, may natural response tayo di ba? Pwede ko po ba mahingi ng answer sa Ate Bianca? Ikaw, Ate Bianca, ano yung, nagulat sa Ate Bianca. Ate Bianca, ano yung nagiging natural response mo when someone hurts you? Yan, kapag nasasaktan ka ng ibang tao. Teka lang. Ako kasi, ngayon, when I get hurt kasi tumatahimik ako. Yun yung response ko. Kasi adult, siguro as maturity, pag na-hurt ako, pinag-iisipan ko mabuti kung ano yung yung magiging actions ko. Kasi marami kasing disadvantage pagka may actions ka kagad. So yung response ko, tumatahimik muna ako. But hindi ako hindi muna ako nag-react.
nag-pray din ako na sana, Lord, bigay mo sa akin yung tamang actions na gagawin ko. Lalo Self-control. na pag foul na foul. Kasi talagang, I learned, siguro kontrolin na rin yung emotions. Kasi marami kasing, pwedeng hindi magandang mangyari kapag nag-response ka ng masyado kang impulsive. So, yun yung Yes. response ko muna. Tumatahimik lang So, ako. yeah. Then I pray. Okay, sige. Galing, tumatahimik lang si Ate Bianca. So, alam na natin pag tumahimik si Ate Bianca, kaya dapat lagi natin siya pinagsasalita. Alright, diba? Madaldal kasi ako na. Yes. Mostly. Ate Joanne, nandiyan ba si Ate Joanne? Ate Joanne, nandiyan ka ba? Pakigalaw naman po ng baso ko na andyan ka. Andyan si Ate Joanne? Or baka kasi nawawala-wala siya. Ayan, si Ate Joanne. Narinig niyo ako? Yes, pa-order kami ng What is Chicken. Ayan, sige. Narinig niyo ako? Yes, narinig ka po namin, Ate Joanne. What is your natural response Wait when lang. someone hurts you? Umaalis na lang po siya pag nasasaktan siya. Narinig niyo na ako? Ayan, sige, naririnig ka na Okay namin, na? Ate Joanne. Yes. Yes, narinig ka po na. Ate Uy, Joanne, what narinig is niyo na your... ako? Opo, ay, di mo kami naririnig siguro, Ate Joanne. Naririnig ka Siguro- namin. Baka kami hindi mo naririnig. Oo, naririnig ka namin kapatid. Malinaw na malinaw. Ayan, hindi niya siguro talaga tayo Hello? marinig. Ah, Yes. Sige, pass po muna tayo. Chat ko muna siya. Pass muna kami. Next gathering ka na lang. Wait lang ha. Wala, Sige hindi po, ko na- sinabi. Ayan po, sige po. Alright, sige. Si si Ate Charmaine. Ikaw, Ate Charmaine. What is your natural response when someone hurts you? Ako, tumatahimik. Ay, marehas talaga. Ibig sabihin talaga, why, no? Kasi kinokontrol ko yung emosyon ko, ganon. Kasi Yes, syempre, tama naman talaga yan. minsan nangyayari yun pag syempre nasa harapan ng client, hindi ka naman pwedeng Magalit. sagutin or whatsoever. So, kailangan control mo pa din. Kailangan nandun pa rin yung professionalism, yung ganyan. Ngitian mo pa din Yes. kahit may nag-hit ka na. Yes, talaga. Simple We lang. find ways dapat, no? Ayan, sa Ate Genesis. Ay, Ate Genesis. Yan, Hello. ano po yung ginagawa niya? Ano yung... Bakit? Ano natawa? What is your Hindi. natural response when someone hurts you? Hindi, ano po, tatahimik lang din po. Tapos, wala, magtatampo, ganyan. So, alam mo na ako, Yamat, pag timing sa Ate Genesis. Ayan. Sige. Ako nga pala, so di na ako mag-expect kung ang sagot ng bawat sa itatahimik kasi niya pala ako. Kasi ako iba, nag-act ng self-control, di ba? Nagmagiging impulsive. Pero tama naman po, usually talaga pag medyo tumatanda tayo, hindi naman, siguro mas lumalawak na yung pangunawa natin. Nagiging tahimik na lang tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Sabi ko nga po dito, I can think of two na answer kapag nakakaranas tayo ng or na-hurt tayo. The first is to get back on the person in some way for what they have done to us. So, ibig sabihin minsan iniisip natin, ano kayong gagawin ko? Or hindi man tayo ganon na mindset natin. Pero yung unang answer, pwedeng ganon. Or yung second natural response natin is to say that I will have nothing more to do with them. Tama naman yun, di ba? Parang isipin natin na kung papatulan ko ba to, ano ba yung makukuha ko dito, di ba? Kung kakagatin ko yung pang-aasa nito, yung pang-trigger nito, ano yung magiging worth dito para sa akin, wala rin naman. So the only thing to do is to be silent, di ba? So tonight, yan, bago po tayo mag-start, ang aking pong katuruan ngayong gabi ay pinamagatan ko pong, ayan, sige po, pa-share screen na lang po, Kuya Inan, kung naandyan ka po. Ayan, pinamagatan ko pong ating topic for tonight ay, andiyan ba si Kuya Inan? Nawala natin si Kuya Inan. Kasi naglalag po talaga yung connection natin eh. Kaya wait lang. Andiyan ba si Kuya Inan? Kuya Inan, pakigalaw din ang share screen natin. Ayan, wala. So, ang title natin for tonight ay Bitter to Better. Yan. Gusto niyo yon? From bitter to better, di ba? Nung mga panahon po na hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, minsan,
kapag nasasaktan tayo, medyo malaki yung impact sa atin, di ba? Ay, hindi ako papalag, pigilan mo ako. Di ba yung mga ganun senaryo? Pigilan mo ako, hindi ako mag-aayan. Bitter to better. Di ba? May mga, yung hindi pa tayo ganun kalalim sa pagkilala natin sa Panginoon, na andun pa yung very impulsive tayo kung paano tayo mag-response sa mga taong nakasakit sa atin. And minsan iisipin pa natin na may araw ka din, di ba? Minsan kung ano-ano na iniisip natin sa taong yon, dahil nasaktan tayo ng taong yun, di ba? Pero tonight, God impart me na, sabi ko, Lord, ano kayo yung pwede kong ituro ngayong gabi? Nag-iisip ako, it's either recharge or it's either dun nga po sa aha natin na sinabi ni Kuya Lordan. Pero binasa ko yung aha natin, medyo okay din naman na reminder sa atin lahat na huwag tayong maging bitter when someone hurts us. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob sa mga taong nakasakit sa atin. But yung mga nakasakit sa atin, gawin natin yung stepping stone para maging better person tayo. Not just only in ourselves, pati sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Excited na po ba kayo ngayong gabi? Ayan, excited na po kayo. Pa-react na lang po kung naandyan po kayo. I like heart react, thumbs up, ganyan. So, samahan niyo po ako makabukas in Luke chapter 6 verse 28. Ayan, sabi po dito, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Ayan, ang atin pong text for tonight in Luke chapter 6 verse 28. Sa mga nakapag-devotion na po ngayong araw na ito, ang reading po natin is Luke chapter 6. So paraphrasing na lang po, no? Ang story po ng Luke chapter 6, it's about, ito yung araw ng pamampahinga, and yung sa mga gumagawa ng kautusan at ang mga Pariseo, ay tinitrigger si Jesus dahil sa mga katuruan na isinulat o inilimbag na mga kataas-taasan. So, makikita po natin in Luke chapter 6 na andito po yung mga pag-uusig kay Jesus, yung mga na-experience si Jesus sa mga Pariseo, and even yung magpapagaling. Lagi nilang kinokontrast yung sagot ni Jesus, or lagi nilang minamali, hinahanapan nila ng butas si Jesus para masabing hindi siya tama. Kumbaga ganon. In our life or sa situation ng buhay natin, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na may mga taong hindi nagiging agree sa mga desisyon na ginagawa natin. May mga taong hindi tayo naiintindihan kapag gumagawa tayo ng isang desisyon na akala natin tama sa atin dahil may vision tayo na sa kanila akala nila hindi tama. So minsan nami-mistreat nila tayo, nami-misinterpret nila tayo sa mga bagay na gusto natin gawin in our life. Though may prayer naman tayo, may pagload naman tayo, but somehow may mga taong nagkakaroon tayo ng disagreement kapag dating sa mga desisyon na ginagawa natin. And we, as YAN, dumarating po tayo sa sitwasyon ng buhay natin na every single moment ng buhay natin dapat nagde-decide tayo kung tama ba ito o mali. And minsan sa buhay natin na kapag ito yung desisyon natin, minsan may pamilya tayo na mag-disagree. Dahil siguro hindi tama yan, huwag mong gawin yan. So minsan, sumasama yung loob natin or sinusunod naman natin in a way na hindi naman masasagasaan yung respeto natin sa kanila, but meron din naman tayong desisyon. So minsan nagkakaroon tayo ng mga argumento sa atin sa individual nating mga buhay po. But paano nga ba natin paano nga tayo makakapag-stand sa mga ganung sitwasyon ng ating mga buhay? Kuya Mark, paano yan? Lagi ko pa naman siya nakikita sa church pero na-strumble ako sa kanya. Parang nasasaktan ako pag nakikita ko siya, parang nami-mistreat niya ako kung ano yung ginagawa ko, nagiging iba sa paningin nila. O hindi man sa loob ng simbahan, sa katrabaho natin, sa loob ng bahay natin, paano ko sila i-handle? And some way, na kapag na-experience natin yun, humahantong tayo sa punto ng buhay natin na discourage na tayo. Hindi na tayo mati ng church kasi alam natin na andun yung taong yun. Hindi na tayo pasok ng bahay, nag-boarding house na tayo dahil alam natin na andun yung tao na hindi natin nakakasundo. Or even sa ating trabaho, minsan nag-lead ito sa resign dahil feeling natin masyado tayong napipress ng mga bagay-bagay sa paligid natin and nag-lead sa atin ng discouragement. But tonight, I have 5 points here kung paano nga ba natin ma-overcome yung discouragement. Si Jesus na-overcome niya yung mga bagay na yun di ba? In order for us to be recharged, kailangan din kasi minsan natin maranasan yung mga ganitong sitwasyon po ng ating mga buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na ma-recharge ka, di ba? Kaya nga recharge, ibig sabihin from drain to charge. Ibig sabihin, nagka-charge po tayo. And isa sa buhay natin bilang isang Kristiyano, nakakaranas po tayo ng mga ganitong sitwasyon, ng pag-uusig, ng mga sumpa, ng mga mistakes sa buhay natin.
And paano nga ba natin tatayuan to? Paano nga ba natin mapaglalabanan to? And paano nga ba natin ma-overcome yung mga bagay na to? Amen. Excited na po ba tayong lahat? Amen. Doon po tayo sa puntos number 1. Ayan. So unang-una po, lagi po natin iisipin para ma-overcome po natin yung discouragement that remember that God loves you. Why? Kung may ibang bagay man ang pwede nating alalahanin habang tayo ay naandito sa lupa, yun po ay walang iba kundi ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Yes, may mga pagkakataon sa buhay natin na question natin ang Lord na ba't nangyayari sa atin to? Or ba't po kami, Lord, dumaantong sa sitwasyon ng buhay namin? Na nandun kami sa isang bilog and lahat ng mga tao nakapaligid sa amin, ako yung binabato. Or dumating po tayo sa sitwasyon ng buhay natin na gumawa tayo ng isang desisyon, but lahat ng mga nasa paligid natin, iniwan tayo. Always remember that God loves you. No matter what happened, no matter who you are, sa ano yung nakaraan mo, ano man yung mga nagawa mong kasalanan, ano man yung mga bagay na desisyon mo naging mali, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. In order for us to overcome discouragement, please bear with your mind that God loves you so much. Iisipin mo na akala mo wala na nagmamahal sa iyo, pero naandyan ang Lord. Hindi niya tayo susukuan. May mga tao na sumuko sa atin. Yes, may mga taong ganun. Pero hindi kailanman iiwanan tayo ng Diyos sa sitwasyon na talo tayo. Laging naandyan ang Diyos sa buhay natin. Amen? And kung may isang taong po ako na hinangaan ng sobra sa Bible character na mga nabasa natin, yun po ay ang iba kundi ang buhay ni Paul. Lumakad si Paul, sabi ni Paul, I have fought the good fight of faith. Sa buhay niya, ilang beses na shipwreck, ilang beses pinagbabato, ilang beses naranasan niya ang paghagupit ng mga bato sa kanyang katawan, pero never ever niyang iniwanan ang mandato na ibinigay ng Diyos para sa kanya. And ang kinuha ko pong mga supporting verse dito sa ating mga puntos in 2 Corinthians chapter 4, diyan po natin makikita kung gaano po karugdob ang pagmamahal ni Apostol Paul para sa mga taga-Korinto. Ayan. Ang ating pong supporting verse in Remember That God Loves You is 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Therefore, since through God's mercy, we have this ministry, we do not lose heart. Ayan. Nais ko lamang po kayong tanungin. Hindi na po kailangan sagutin. Tayo na lang po ang sasagot dito. Nakakaramdam na po ba tayo ng kapaguran sa ministeryo ng ating Panginoon? Excuse me po. Or naman nyo na ba yung feeling nyo, Lord, parang ang dami kong ginagawa. Busy sa trabaho, busy sa schedules, sa lahat ng mga bagay sa paligid ko. And minsan, Lord, parang hindi ko alam kung nakadagdag pa sa schedule ko yung pagsisimba. Di ba? Parang minsan dumating tayo sa point ng buhay natin, especially YN po tayo. Nagpapatong-patong yung schedule natin. And nakakaranas tayo ng kapaguran. But sabi dito, we do not lose heart in 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Si Apostol Paul, pwedeng sabihin niya, sana Lord, hindi mo na kinonvert yung buhay ko nung dati pa lang akong persecute ng mga Kristiyano. Kasi masaya yung buhay ko dun eh. Kesa sa ngayon kasi nararanasan ni Apostol Paul yung paghihirap ng pagdadala ng salita ng Diyos sa mga taga-Korinto. Pwedeng sabihin ni Apostol Paul na, Lord, napapagod na ako pero hindi binago ng Diyos ang buhay ni Apostol Paul. And doon niya naramdaman na ganun ang lawak ng pagmamahal ng Diyos na kahit nakakaranas na siya ng mga ganung sitwasyon sa buhay niya, there's always a joy in serving God. Di ba? May kasiglahan, may kagalakan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya man tayo pong mga wayan, gaano man po kabisi ang ating mga schedule, wag na wag po natin aalisin ang schedule natin para sa ating Panginoon. No matter what our schedule is, kung ano man kabigat, kung ano man yung kalendaryo natin, yung oras natin, sikapin po natin huwag kalimutan ang araw na kung saan doon natin nararamdaman yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay, in our devotion, in our service to God, di ba? Pinagtatiwalaan po tayo ng ministry ng Lord, not just only sa ating may mga ministry po sa loob ng simbahan, ang evangelism, ang worship leading team, ang dance team, hindi lang po yan ang ministry ng pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Dahil ang totoong ministry po, ito pong ginagawa natin sa ating virtual gathering. Ang mag-encourage, ang magpaalala, ang magpalakasan sa bawat isa. That's the ministry of God na binigay niya sa atin. He gave us this ministry, He entrusted us, He called us, and gave us the mission. What is the mission? To share God's love to others, di ba? Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kahit hindi ka magsalita pero nakita ng tao kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, that's testimony sa buhay po nila.
na-experience nyo na po ba yung sitwasyon na, bro, wala ka pang ginagawa or wala ka pang ginagawa na anything, kasabi nyo, napagpapala ako sa buhay mo. Ibig sabihin, yung lawak ng pagmamahal sa atin, nagmamanifest din po yan sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya wag po natin alisin or wag po tayong mawala sa pagmamahal ng Diyos. Wag po tayo maalis kahit anong bigat ng schedule natin. Wag po tayo ma-discourage dahil hindi na tayo nakakasimba. Hahanap po tayo ng paraan para po ma-meet natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Remember that God loves you. Maraming bagay ang pwedeng i-alok ng mundo para sabihin mahal ka ng mundo. Pero lahat ng bagay na yon, this is a temporary. Diba? Dito sa mundo mawawala lahat ng mga bagay na yan. But ang mananatili ay yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. That will last. Amen po ba? So, yun po alalahanin natin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayan, Kuya Gerald, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kuya Luel, mahal na mahal ka po ng ating Panginoon. Ate Bianca, mahal na mahal ka po ng ating Panginoon. Kuya Ray, Ate Charmy, Ate Genesis, Tita Irene, Kuya Leo, Kuya Inan, Ate Joan, Ate Ellie, mahal na mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Just bear in our mind na mahal po tayo ng Lord. Amen? So, next point po tayo, how to overcome discouragement. Ayan, to have the right motivation. Yan. Paano nga ba tayo makakakuha ng motivation? Nasa paligid nga natin, yung mga nag-curse sa atin, yung mga nag-mistreat sa atin, di ba? Kuya Mark, paano nga ba tayo makakahanap ng motivation? In 2 Corinthians for Christ as Lord and ourselves as your servants for Jesus' sake. Sinabi sa Paul, hindi ito ang kabubuhat ng aming mga bangko. And even in our generation, sa buhay natin, kahit may mga taong nag-curse sa atin, kahit may mga taong nag-mistreat sa atin, pwede natin ipakita na ang buhay natin ay hindi ito yung pagbubuhat ng bangko. Di ba? Kundi ang pagbubuhat ng pangalan ng ating Panginoon sa buhay natin. Di ba? Yes, sinusumpa tayo. Yes, minimistreat tayo. Pero pwede natin silang gantihan ng pagmamahal. Ang laging utos ng Diyos sa atin, love your neighbor as yourself. Kung gaano ka nag-i-skincare sa mukha mo, kung gaano pinapangalagaan ang sarili mo, dapat ganun din po daw natin pinapangalagaan ng ating mga neighbor, ang ating mga kapatid, kamanggagawa, kasamahan, and even yung ating kaaway. Diba? Napakahirap. Pero let us examine kung ano nga ba yung motivation na pwede natin makuha. Isipin po ninyo, no, kung kahit ikaw nagalit ka na, nararamdaman mo na yung poot, pero kapag gumawa ka ng isang bagay na alam mo makakalambot ng puso niya, napakasarap po sa feeling nun. Ano po yun yun po yung hindi mababayaran na nagawa mo. Hindi dahil sa kakayahan mo, kundi sa kakayahan ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Papatawarin kita, gagawin ko to, hindi dahil kaya ko tong gawin. Actually, hindi natin kayang gawin yung magtapik ng mga kaaway natin. O, kamusta na kayo, di ba? Pero dahil tinuruan tayo ng Diyos na mahalin sila higit sa mga bagay na minamahal natin, ay tinuturuan po tayo ng Diyos na makakuha ng tamang motibasyon sa ibang tao, nasa paligid natin. Di ba? Minsan, kaya naman tayo namamali because of self-distribution, kaya it will bring us disaster sa buhay. Or kung patuloy natin ginagawa yung mga bagay na alam natin makapagbibigyan ng glory sa Lord, kahit gaano pa katigas ng puso ng kaaway natin, kapag ginawa natin sila ng mabuti, ang Lord na po ang kikilos nun para sa buhay nila. Amen? As long as na ginawa po natin ang bagay na kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, nag-glorify natin ang Lord, that's the time po na malulugod ang Lord sa buhay natin at mababago po ang buhay ng taong binabahagian natin ng salita ng Diyos. Amen? We have the right na kumuha tayo ng tamang motibasyon sa buhay natin kahit marami ang pangit na nangyayari sa paligid natin. Magulo yung government natin, may mga rant na magulo yung government natin, magulo yung nasa paligid natin, yung sistema natin, yung pandemic natin, napakatagal, napakagulo. Paano tayo makahanap ng right motivation? The best thing that we can do is to seek God's approval, to seek God's word sa buhay natin. And kapag naging wise tayo in Joshua chapter 1 verse 8, diba? As we study the Word of God, magiging wise tayo, magiging successful tayo in everything we do. Kaya yung right motivation na hinahanap natin, na andun po natin mahanap sa devotion natin. Baka naman kaya mahirap patawarin yung kaaway natin or yung nakasamaan natin ng loob dahil hindi naman tayo nakakuha ng word sa Lord. Dahil hindi tayo nakakuha ng tamang motivation. So, para makakuha pa tayo ng right motivation, just always seek God's word sa ating mga buhay para po hindi din po tayo maligaw. Amen?
So, alalahanin po natin yon, mabilis lamang po ito. Alalahanin po natin that remember that God loves you, have the right motivation. That's the 2 points po para ma-overcome natin yung discouragement sa ating mga buhay. And pangatlo po, ayan, sabi po dito, understand that you have limitations. Ayan, sa buhay natin, may mga bagay kasi na alam niyo po ba yun na nag-i-schedule kayo, tapos ginagawa niyo yung mga bagay na to, na akala niyo lahat yun magagawa niyo. That will lead us into discouragement. Ano ba yan? Pinlano ko pa naman, hindi ko man lang nagawa, di ba? Ayan, ito ngayon nasa plan ko, pero ang nangyari, na-discourage ako kasi hindi ko naman nagawa. Especially sa atin, may mga schedule tayo, or may mga client tayo, or may mga trabaho na tayo na kailangan i-meet, pero pag hindi natin nagagawa yun, nadi-discourage po tayo. Understand that you have limitation. Huwag po natin masyadong akuin ang lahat ng bagay. Magpahinga rin po tayo. Kapag alam natin na medyo loaded na tayo, wag po natin papaguri ng ating mga sarili. Amen? May physical na katawan tayo na meron pong hangganan lamang yung kalakasan natin. Kaya nga pag kumain tayo ng breakfast, magugutom na tayo ng lunch kasi yun na yung way para makakuha ulit tayo ng lakas di ba? Pag nagtrabaho ulit tayo, magdi-dinner naman tayo kasi yun yung kailangan ng katawan natin. So kapag hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos, nagiging malnourished yung spirit natin. Nagiging napapagod tayo, nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng sakit. Dahil akala natin, unlimited yung kakayahan natin. But hindi natin alam na limited lang talaga yung energy na meron tayo. Kaya nga, pinagpapahinga tayo, di ba? 8 hours to 7 hours nga daw po dapat ang tulog. Pero yung iba, dahil sobrang busy na, minsan nagiging 5 hours or worst 2 hours talaga dahil sobrang busy. Pero lagi po natin tatandaan that we have our limitations. Huwag masyado natin sagalin yung sarili natin. Kaya naman nakakaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon sa buhay natin. Dahil siguro, masyado natin pinupursue or nag-i-strive tayo dun sa mga bagay na alam naman natin na may limitasyon tayo. Amen? So, wag po natin masyadong sagalin ang ating mga sarili. In 2 Corinthians chapter 4, verse 11, for we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake. So, this life may be revealed in our mortal body. So, alam naman po natin that our body is the temple of the Holy Spirit. Amen po ba? So, kapag may mga bagay na hindi natin inalagaan sa sarili natin, nasisira ang templo ng banal na Espiritu. So, tayo na may limitasyon, dapat po magkaroon tayo ng balanced diet exercise, sabi sa kanta. And yung mga time schedule natin, dapat nagiging sakto po tayo doon para po maiwasan din natin yung depression, yung anxiety. Kasi sabi daw po sa pag-aaral, na ang anxiety daw po ay karugtong po ng sobrang kapaguran. Kaya po, doon tayo nakakaranas ng minsan, bro, pwede bang pa-pray, bakit discourage na ako? Ang taas na ng depression ko, anxiety ko, napakaano na. Dahil sobrang pagod po yung katawan natin. So, kung malilimitahan po natin yung mga bagay na kailangan natin gawin, kung maaari, sikapin po natin. Dahil po, ingatan din po natin ang ating mga katawan para po maiwasan natin yung burnout, para po hindi mag-lead sa discouragement tsaka sa mga anxieties. Amen po ba? So, ingatan po natin ang ating katawan. Yan, mabilis lang po talaga to, sharing lang. And pang-apat po, ayan, sabi po doon, do everything with love. Ayan. How to overcome discouragement, alam niyo po, kung may isang bagay man po ang pwedeng makatalo sa lahat ng bagay, yun po ay walang iba kundi ang pagmamahal. Sabi doon, love conquers all. Bisa nga naririnig ko nga ito sa mga mag-asawa, sabi niya, kahit galit na galit ako sa'yo, pero mahal kita, di ba? Gusto niyo yun? Sabi niya, kasi ang pagmamahal, walang tinatago to Kumbaga, kaya nito mag-cover ng si Jesus nga Di ba po, kahit gaano tayo karumi, kahit gaano tayo makasalanan, pero dahil sa pagmamahal, nailigtas po tayo ng ating Panginoon. Amen? How to overcome discouragement by doing everything with love. Ang bagay na ginagawa po natin ng pagmamahal ay wala pong pagrereklamo. Kapag naramdaman niyo po sa sarili niyo, ano ba yan? Ako na naman inassign ni brother. Ano ba yan? Ako na naman yung pagpapakanta. Ano ba yan? Ako na naman yung testimony. Baka po hindi na pagmamahal yon, obligasyon na lamang yon, at nagrereklamo na po tayo. But if we do, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin na may pagmamahal, nagiging smooth po ang lahat ng bagay, di ba? In 2 Corinthians chapter 4 verse 15, sa atin tong verse, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Yung mga bagay po na ginagawa ni Apostle Paul, siguro po kung walang pagmamahal yon, marami na siyang pagreklamo sa Diyos, no?
Ilang beses nasira yun nga, may kwento nga po kanina, ilang beses nasira yung bangka nila kung saan saan sila nagpupunta, ilang beses na pinagbabato ng mga tao, ilang beses na kinukutya, pinapersecute, pero dahil may pagmamahal si Apostle Paul nakakulong pa siya, dahil sa pagmamahal niya sa atin na makarinig ng salita ng Diyos, ay nagawa po niya ang mga bagay nito. Kaya po meron tayong manual, the manual, which is the Bible, na pinagsasaluhan dahil na andun po yung pagmamahal niya mula sa Diyos para sa atin. Kaya po natin nararanasan yon. Ang lahat ng mga bagay ay ginagawa po natin ng may pagmamahal. Magugulat po tayo na ba't natin nagagawa yun. Na-experience na po ba yung, ba't ko kaya nagawa yun? Hindi ko naman kayang gawin yun. Pero dahil sa pagmamahal mo sa tao o sa ginagawa mo, nagagawa mo yung mga bagay na yun kahit hindi mo nagagawa. Kasi ganun po yung pagmamahal. Kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kasi ang Lord ang tumutulong sa atin na magkaroon ng unconditional love, the agape kind of love na nagmumula sa Lord, na nagmamanifest sa taong nasa paligid po natin. Ayan, they experience the love of God. Sino po naka-experience sa pagmamahal ng Diyos? Amen. Kung natunay pong naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, it will manifest po sa ating mga kasama sa bahay, nakakasalamuha. Amen po. So, do everything with love. Wag po natin hayaan ang mga ginagawa natin ay wala nang pagmamahal. Diba? Yung pag-worship natin sa Lord, obligation na lang yung pagpunta natin sa church, o di magtataas ng kamay, sa pag-uwi, hindi naman tayo na, kasi wala na yung pagmamahal eh, wala na yung nagiging, nagpupush sa atin para gawin yon dahil alam natin yung mahal natin ang Lord. Wag po sana sa atin, sa ating mga buhay, wag po sana mawala yung pagmamahal natin o yung init natin para sa ating Panginoon. Dahil ito po yung mag-drive sa atin para magpatuloy lalo hanggang sa finish line ng ating mga buhay. Amen po ba? Sa Apostle Paul, ginawa po niya yun dahil po may pagmamahal siya. And ito, gagawin po natin yung pagtawag ng Lord sa atin bilang yung adult network, pagtawag ng Diyos sa atin, gagawin po natin dahil mahal po natin ang ating Panginoon. Amen? Sino pong gusto maging kabahagi ng pagtawag ng ating Panginoon? Amen. So lahat po tayo dapat ay kabahagi. Amen po ba? And last but not the least, yan, sabi ko sa inyo, mabilis lamang po ito magsasaluhan natin. Yan, last but not the least, yan, find time to recharge. Ayan, humanap po tayo ng bagay or ng oras na makakapag-recharge tayo. Diba? Sabi ko nga po kanina, maraming pagkakataon sa buhay natin na stress tayo sa mga bayarin. Yan, may mga Judith. Kilala niyo ba si Judith? Judith ng Meralco, Judith ng tubig, Judith ng wifi, lahat, everything na mga may Judith. Yun po yung nagbibigay ng stress sa atin. And humanap po tayo ng oras or panahon para mag-recharge. Dahil ito po yung bagay na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Pero ang recharge po, walang iba pong pwede makapagbibigay niya kundi kapag nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. When we worship God, when we attend worship services, when we attend life group gathering, kagaya po nito, ito po yung mga oras, ito po yung mga panahon na pwede po tayo mag-recharge. Kahit marami po tayong kinakaharap na problema kapag nakikita po natin yung ngiti ni Kuya Gerald. Paano yung ngiti ni Kuya Gerald? Ayan, kapag nakikita po natin yung ngiti ni Kuya Gerald, na-edify po tayo, nare-recharge po tayo. Nasa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin, may pagkakataon pa pala tayong ngumiti kahit mahirap yung mga pinagdadaanan natin. Amen? Kahit alam natin na ang daming problema, ang daming pagsubok, Lord, pero still, di ba, lungkot ng puso ay yung pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. Kasi ganun ang buhay nating mga Kristiyano eh. Lagi kong sinasabi sa mga KKBs na sinabi ng Senator Joel Villanueva eh. To be a Christian, it costs you nothing. Pwedeng sabihin na Kristiyano kayo, pero yung being a Christian, yung mamuhay tayo bilang isang Kristiyano, it costs you everything. Spiritual, physical, mental, social, lahat po yan papasukin natin. And darating sa punto ng buhay natin na design ng Lord na mag-drain tayo, hindi naman mag-drain ng it will lead us sa kapahamakan or mag-wander tayo. Mararamdaman natin yung ganun in order for us to recharge. Amen? Mararamdaman natin yung ganung sitwasyon ng buhay natin. Lord, saglit lang, parang nararamdaman ko yung pagod. Nararamdaman ko maraming pagsubok. Pero when we lift our hands and worship God, parang, Lord, napakagaan, di ba? Sabi natin sa kanta, pag kinakanta natin, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, ang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang ngiti ko. Hindi nalalayo. Di ba? Sabi doon,
Sa piling mo'y napapawi ang pangamba. Sa piling mo'y lubos ang pag-asa. Sa piling mo'y dala tayo umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos, sa piling mo. Walang ibang bagay ang pwede makapag-research po sa atin sa mundong to yung ganda ng cellphone natin, yung ganda ng kotse natin, yung ganda ng bahay na hinihigaan natin, yung kama natin, when everything na feel natin comfortable tayo sa mundong to, hindi po yun yung pwede makapag-recharge ng buhay natin. Kundi walang iba kundi sa piling ng ating Panginoon. Kapag wala na nakikinig sa atin, kapag puno na tayo ng problema, ang Lord lang ang naandyan para makapag-recharge tayo. Kapag alam natin na lahat busy, dadating po talaga sa punto ng buhay natin na lahat ng mga nasa paligid natin, busy sila, even yung mga kaibigan natin, busy sila. Tayo na ang harap sa problema natin. But paano natin naharapin ito kung hindi natin kayang i-cater or kung hindi natin kayang i-welcome ang presence ng Lord para maramdaman natin yung totoong kapahingahan. Ang sabi ng Lord, come to me all who weary and heavily laden, and I will give you rest. Tonight, nakaramdaman po tayo ng mga ganyang sitwasyon ng buhay natin na minsan nami-mistreat tayo, minsan na-discourage tayo, na-stumble tayo sa buhay natin. Not just only a person, but pati yung sitwasyon ng buhay natin, na-stumble tayo dun sa mga pinagdadaanan natin. But God, reminding us tonight na anak, itong pagkakataon na itong nararanasan natin, ito yung pagkakataon na dapat mas inuuna mo ko. Anak, sa mga panahon na nagkakaroon ka ng problema na hindi mo na alam kung paano mo aayusin, ito yung pagkakataon na kailangan mo ko. Sa mga sitwasyon ng buhay natin na sobrang dilim na, sa mga sitwasyon ng buhay natin na akala natin na wala na tayong pag-asa, sasabihin ng Lord, anak, narito ako, magbibigay ng liwanag sa buhay mo. Amen? So tonight, in order for us to recharge, kailangan natin tanggapin na, Lord, kailangan ka namin. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, kaya ko pa, buo pa ako di ba? Buo pa yung puso ko, Lord, hindi pa to wasak. Kaya ko pang lumaban kahit medyo masakit na yung nasa likod ko. Marami, alam niyo, nakita niyo po ba yung isang, nakita ko sa Facebook yung marami siyang knife sa likod, pero yung mga knife, yung discouragement, anxiety, yung mga sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. Pero nasa harap niya, kaya ko to, Lord, pero ang hinihingi lang ng Lord sa kanya, yung maging totoo tayo. Diba? Time to recharge. Kahit nasang lugar po tayo, pwede natin sabihin sa Lord, Lord, ano ba yung nangyari ngayong araw sa trabaho ko? Lord, alam mo ba kung ano nangyari sa pamilya namin? Umuulan na dito, Lord, marami na Pero masaya, Lord, kasi alam naman namin na itong pinagdadaanan namin, pagkatapos nito, may blessing dito di ba? Sabi ni Apostle Paul in James chapter 1, verse 2, sabi niya, blessed are those who experience tribulation sa buhay natin, circumstances, kasi merong joy, merong blessing after this. And kung gusto nating ma-recharge ang buhay natin, lagi nating hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Not literally na hanapin kasi di ba, hindi naman talaga natin yung glory ng Lord, di ba? Pero kapag nagbabasa tayo ng salita, doon natin mahanap yung totoong words ng Lord sa atin sabi ng Lord in Isaiah chapter 40 verse 13, those who hope in the Lord will renew their strength. Di ba? Lahat ng mga nagtitiwala, lahat ng mga pag-asa ay nasa Panginoon, magkakaroon ng panibagong kalakasan. Kaya ngayong gabi po, kapag nagtiwala po tayo sa ating Panginoon, kapag binigay po natin ang buong buhay natin para sa Panginoon, that's the time na mare-recharge po tayo. At nakikita niyo po ba ang cellphone niyo kapag nalulobat? Anong nakasulat po doon? Charging, di ba? So, ganun po yung mangyayari sa buhay natin kapag nararamdaman natin ang presensya ng Lord sa buhay natin, charging. Huwag po muna natin bubunutin kasi hindi tayo makakalaban ng isang buong araw kapag tinanggal natin yung charger. So, lagi po tayong connect sa source. 2 Corinthians chapter 4 verse 16, therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na pwedeng sabihin ng mga tao na, yan, sige, batayin pa natin sila Apostol Paul, yurakan pa natin sila, i-persecute pa natin sila kasi yung physical na katawan lang, medyo mahina na. Maraming tao nagsasabi sa atin kapag nakaranas tayo ng pagsubok or may mga natutuwa, wala naman yun dito, may mga natutuwa na kapag nakikitang nahihirapan tayo. Excuse me, pero akala nila yung ginagawa natin is just a wasting time. Akala nila yung mga ginagawa natin wala yan. Pero deep inside, inwardly sa ating mga buhay, yung mga nararanasan natin, nire-renew ng Lord day by day. Nire-renew ng Lord araw-araw ng buhay natin kapag nakaranas tayo ng pagsubok. And when we pray, nire-renew po yan ng Lord. Akala natin na wala pong nangyayari, pero may nangyayari po yan.
Kaya wag po tayo mawawala ng panahon para mag-recharge sa totoong source ng ating buhay, which is si God. And we all need, sabi nga, we all need to recharge. We need in time, emotionally, spiritually, and many reasons we're there to say and do with the love. So ibig sabihin, nagbigay tayo ng oras kasi ang oras po ang mahalaga. Diba? Sabi nga po dun, sabi po ni Rick Warren sa Purpose-Driven Life, spell love is T-I-M-E. It's time. Ang spelling daw po ng love ay T-I-M-E. It's time. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao kung hindi ka nagbibigay ng oras. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, mahal kita, pero wala akong time, Lord eh. Hindi po pagmamahal yon. Kaya po, bibigyan natin ng pagmamahal ng Diyos, bibigyan natin ng oras ng Diyos para po masabi natin na, Lord, mahal kita. Kahit anong oras, kahit busy ako, bibigyan kita ng oras kasi ipa-priority kita dahil mahal kita, Lord. Amen? Hindi lang po natin sasabihin sa mga mahal natin sa buhay na bibigyan ko ng oras kasi mahal kita, pero sana si Lord din bigyan po natin ng oras kasi mahal po natin si Lord. Amen? Amen. Na-bless po ba tayo ngayong gabi? Ayan, sige po, in my conclusion, ayan, sabi po, someone once said, sabi doon, ayan, Kuya Inan, in my conclusion, sabi po doon, someone once said, when you look things from heavenly perspective, you might not able to explain, but you might be able to see things by faith in our life. Diba? Kapag yung mga bagay na nararanasan po natin, titignan natin sa heavenly perspective, not just only in here on earth na, kasi pag tinignan natin yung mga bagay na yun, may mga possibility na may pag-impulsive tayo, labanan natin yung temptation, di ba? Masaktan tayo, kasi yun yung natin tinitignan natin eh. Pero when we look things from heavenly perspective, yung mga bagay po na yun ay magsisilbing pananampalataya po natin na kaya nating ma-overcome yung mga bagay na yun. Amen? Titignan po natin yung mga bagay na stepping stone para umangat tayo to be a better person, not to be a bitter, but to be a better. Amen? Yung mga persecution sa buhay natin, ay sa Ate Charmaine, hindi naman nagsasalita. Pagsalitain natin na pagsalitain yan. Di ba, minsan, nakakaramdam tayo ng mga ng mga tawag ng mga yung dahil nagiging mababa yung self-esteem natin. Pero yun yung way, gamitin natin yung mga pagkakataon na yun na, sige, pinagsasalita nyo, kaya di magsasalita ako. Kung mag-i-grab natin yung opportunity na yun, na huwag natin sayangin na gamitin natin yung stepping stone pala, sa buhay natin para maging better person tayo. Di ba? Makikita ng tao na yung ginagawa nila, hindi rin yung nai-stumble tayo, kundi nagiging better person tayo sa ginagawa nila. Amen? And titignan natin siya ng heavenly perspective. Kapag may nanakit sa atin ang sabi ng Lord, bigyan mo ng, pag may bumato sa iyo ng bato, batayin mo ng tinapay na nasa garapon. Joke lang. Babatayin natin ng tinapay na walang sa garapon. Kasi may pagmamahal na may palaman. Siyempre, huwag tayo magbabato ng tinapay na walang palaman. Siyempre, sabihin na, asan yung palaman nito? Diba? So, tignan natin siya ng heavenly perspective na ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, pagpapalain kayo ng Lord, diba? Ay, ito man yung nararanasan ko sa'yo, pero alam ko may plano ang Lord sa'yo, diba? Hindi na si Justin Bieber ang may purpose ka rin sa buhay ko, diba? Kasi alam natin na doon tayo magiging better person makakatulong yun sa growth natin. And in the end of the day, sasabihin natin sa tao, yung salamat kasi dahil sa iyo naging better person ako. Dahil sa iyo lumago yung pagiging Kristiyano ko, di ba? So wag natin sayangin yung mga pagkakataon pag na-experience natin. Treasure every moment, sabi nga, ika nga nila. And last but not the least, sabi po ni Corrie ten Boom, ayan isa pong author, sabi niya, you never so touch the ocean of God's love as when you forgive your enemies. Totoo naman, hindi natin pwedeng matouch yung ocean, yung lawak ng pagmamahal ng Diyos kung sa atin mismo hindi tayo marunong magpatawad na ating mga kaaway. Diba? Sabi ng Lord in Luke chapter 6:28, bless those who curse you. Pray for those who mistreat you, Lord. Sobrang nagpipigil na ako dito, pigilan mo ako, diba? Pero kapag minahal natin sila, yes, do everything with love, mamahalin kita kahit ang hirap mong mahalin. Diba? Sasabihin natin na, nare-realize din natin na ang hirap niya mahalin, pero ako, mahirap din ako mahalin, pero minahal ako ng Lord. Diba? Lagi natin magiging motivasyon yung heavenly perspective Titignan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin bago natin tignan yung pagmamahal natin sa kapwa natin. And when, pag nagmahal po tayo, wag po natin titignan yung sarili natin. Kasi kapag tinitignan po natin yung sarili natin pag nagmamahal tayo ng kapwa natin, mauubos po tayo. Pero kapag ang tinitignan po natin kapag nagmamahal tayo si Lord, unlimited source of love yan Kahit anong nangyari, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, mananatili yung pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? So yun lamang po ngayong gabi, nawa ay napagpala po ang bawat isa. And sorry po kung medyo mahaba po ba ang time. And yun po, let us pray po muna tayo bago tayo mag-insights. Let's bow our head and close our eyes.
Lord, maraming salamat, Panginoon Lord, sa gabing ito na minsan, Lord, na-empower kami, na-edify kami, Panginoon Lord, not to be a bitter person, but to be a better. Maraming pagkakataon ng sitwasyon ng buhay namin, Lord, na minsan iniisip namin na papatulan ba namin yung mga nangyari sa buhay namin? But Lord, naandun yung pagmamahal mo sa amin, na laging nakatanaw sa amin, sa sitwasyon, sa everyday ng buhay namin, lagi po namin nararanasan ang lawak ng pagmamahal mo. Kaya naman, Lord, patuloy kami nagpapasalamat ngayong gabi ito na minsan pa, ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, na lahat ng mga tao o lahat ng mga bagay nagbibigay ng sakit sa amin, Panginoon. Huwag po namin tignan ito ng masama, kundi tignan po namin ito ng tama, ng heavenly perspective, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon Lord, dahil yung mga nararanasan namin, alam namin part po ito ng growth namin, Panginoon, and part po ito ng Christian life namin to be a better person, Panginoon Lord, para maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, as we go on, Panginoon, sa mga natitirang oras, tunay nga, O Lord, na ikaw lang po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng wayan ay magsabi ng Amen! Praise God. Amen. Pagpapahan po natin sa ating Panginoon. Amen Praise po. God. Brother Ray? Brother Ray? Hello po. Brother Ray, okay lang ba na na magkaroon kayo ng praying together? Ginawan ko kayo ng groupings. Ay, opo. Sige po. Oo, para makapag-pray kayo. Bali, partner, para makapag-pray together. And then after ilang minutes, babalik na kayo sa main room. Opo. Yun. Okay lang Sige po po. ba? May Opo. makikita po kayo sa screen. May makikita kayo sa screen ninyo. And then click nyo lang join. I-click nyo lang yung join para makapunta kayo dun sa magiging prayer partner po ninyo. John. Okay. Gagawin ko na po. Wait lang. Ikaw. Ako, Ikaw. prayer ko, ano ba? Hindi ko maano. Good health, tapos syempre yung, yun, good health lang, tapos, yun lang. Yun lang. Yun lang naman Yun talaga. lang. Oo. Wala masyadong walang masyadong worries ngayon kasi chill lang ang life. Oo. Sino mauna? Ako, ikaw. Kahit sino, bata-bata tayo. Yan na nga. Sige. Sige. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God, Lord. Lord, marami pong salamat, O God, sa buhay ni Bianca, O God. Lord, pagpalain niyo po siya, O God, sa lahat ng kanyang minimiti. I know, sinagot mo na ito, O God. And I pray, O God, sa more client, O God, na na hindi masyadong problematic ang maging transactions niya ito, O God. Bagkus, mas madagdagan pa ng mas maraming kliyente, O God, na kanyang kaharapin, O God. And Lord, I pray, Na kasi marami nang nag-aano na nahihirapan dahil sa pandemya. Sige. Okay lang ba na ikaw na mag-start? Okay. Na mag-prayer? Sige. Yes, hallelujah, Father, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We praise you, we thank you, we glorify you. Sige po. Hallelujah, Lord. We thank you for tonight na Ng weather, pipray ako ng ministry natin, and then babalik sa iyo, pagpipray mo ako, and then pagpipray kita, ganun yung process natin. Siguro, mauna ka muna. Pag-pray mo ako, and then pag-pray mo yung
Okay, sige. So sige, tayo'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We give you praise, O Lord. You are the glorious God, O Lord. We give you honor. We give you glory in this time, O Lord. Lord, bago ang lahat, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Patuloy, O God, na dumudulog sa iyo, O God, sa iyong trono ng biyaya at pagpapala. Bago kami tuluyan, Panginoon, dumapo o humawak sa iyong presensya, patuloy, O God, na anuman nakikita mong kamalian sa aming puso, sa aming isipan, ay patuloy, O God, na kami ay linisin at pakabanalin, O God, upang kami maging karapat-dapat humarap sa iyong trono, O God. Lord, ano man ang aming mga nagawa, sinadyaman ito o hindi, Panginoon, kami iyong patawarin, O God, linisin ng iyong dugo na tumigis sa kusang Kalbaryo. Sige po, let us pray for our country. Ako na lang po yung mag-pray para sa ating bansa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father Lord. Ikaw, Panginoon Lord, ang lumikha ng lahat ng bagay, Panginoon Lord. Kaya naman walang itatanggi, Panginoon Lord, na ang lahat ng mga ginagalawan namin, ang lahat ng mga nararanasan namin, Panginoon Lord, ay nagmula po ito sa iyo, Panginoon Lord. You said in your word in Genesis, Panginoon Lord, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya naman, O Diyos, ano man ang nararanasan, especially ng aming bansa. Tunay nga, Lord, na ikaw ay pumagitna, Panginoon Lord. You know our situation, Panginoon Lord, in this time of pandemic, Panginoon, this time of crisis, O God. Ikaw ang Diyos na may kaya, Panginoon Lord, na humawi. Ikaw ang Diyos na may kakayahan, Panginoon Lord, na magtigil ng virus na ito, Panginoon Lord. And we pray, Lord, sa mahal mong bansa, Panginoon Lord, which is the Philippines, O God. Tunay nga, O Lord, naingatan mo ang bawat anak mo, mula Batanes hanggang Hulo, Panginoon Lord. And kasabay, Panginoon Lord, ng bagyo, I think kasi may help. Ako na? Gusto ka naman. Pasok ka Okay lang. ngayon. Baha Oo. ngayon na. Oo. Kala ko nga ano eh, magte-text, walang pasok. O estudyante. Asa lang. So nga lang, di passable ngayon yung yung Marcos Alvarez. Di ako lumabas eh. Natamad ako kasi. Parang lakas. Tumitigil. Nagbabaha kasi dyan ba? Yes. Minsan titigil tapos bubugsto kasi kanina nasa branch kami. Ganun yung nangyayari. Parang ang lakas ng batak ng ulan. So, medyo Ang branch ngayon, nasa Alamang ka pa rin. sa ano na ako, Acacia Hotel, banda. Okay. Will not prosper against. Lord, I pray, O God, sa buhay ni Brother Ray sa kanyang pagpunta sa Pangasinan, O God, this coming days, this coming week, O God. Lord, let your divine protection to come upon him, O God. Lord, hawakan mo ang manibela, hawakan mo ang kanyang kamay, O God, ngayon din ang kanyang sasakyan. O God, nagagamitin at ang kanyang mga kasama patuloy, O God, na ang iyong banal na Espiritu Santo ang manguna at maging gabay, O God, sa kanilang pagpunta sa Pangasinan. Lord, ngayon pa lamang ay winawaksina namin at aming sinasaway na anumang tangka at gawa ng kaaway na nakaplano sa buhay ng kapatid nito. We rebuke you in Jesus' name at we believe that this thing is already broken. All the curse of the enemy is already broken in Jesus' name. Lord, we believe, O God, na magiging prosperous, O God, ang pagpunta niya sa kanyang pupunta niya sa Pangasinan. At Lord, I pray sa kanyang negosyo, Lord. Nakikita mo, Panginoon, this is the source of income of my brother, Lord. Alam mo, Panginoon, ang sinasabi mo sa iyong salita, ano man hawakan ng aming mga kamay ay yung pagpapalain. Lord, itong negosyong meron siya, nakikita natin, Panginoon, that it is progressing, Lord. Nakikita mo, Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa iyo sa kabila ng kanyang negosyo. Ibinibigay niya ang kanyang time, Lord. Lord, I know that he is seeking you between anything else, O God. At patuloy na dahil sa pamamagitan nito, alam kong pagpapalain mo ang kanyang negosyo. Lord, I know, O God, na napakarami ng kanyang mga leaders
progress. Patuloy, O God, na itong mga leaders na ito ay sa kanyang negosyo ay hawakan mo at bigyan mo siya, Panginoon, ng knowledge, O God, and wisdom that comes upon you on handling his business, O God, na patuloy na mag-progress, O God, at maging prosperous at patuloy na manguna siya sa kanyang negosyo at makita, Panginoon, ang paglago nito sapagkat itong negosyo na ito ay binigay niya sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa kanyang negosyo. Lord, we thank you for everything, O God. Salamat sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, O God, kay Sister Irene, sa kanyang mga anak, patuloy, O God, na pagpalain mo silang lahat. Ilayo mo sa anumang sakit at karamdaman, O God, na gawa ng pandemyang ito. Balutan mo sila ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Sa bahay. Kabilang room siya. Nasa kabilang room siya. Nasa room niya siya. Sa dito. Nasa kabilang room po siya. Matagal-tagal din nga namin hindi siya nakasama sa sa gawain na to. Ay, sobrang thankful din na andito siya. So dati kasi messenger lang kami, pero nung dumadami na kasi, hiniram yung room dito. Ito kasi ginagamit natin sa nag-online through Zoom sa church. So ito hiniram na muna ng grupo ng YN para rin sa atin gawain. So ayun naman, kasi dumadami na kasi tayo, kagaya niyan, nandiyan na kayo, we're so thankful. Next week po, nawa makasama po ulit namin kayo. Sige po. Sige, bye-bye. 8 p.m. naman po ito. Ate Genesis, sorry. Ay, ka wala. Yan, Yan, nakalim na. Akala ko pagbalik ko, iba ng gathering na yung napuntahan ko. Ibang dimension. Sabi namin, yun? Akala namin, isa pa yung dalawa na lang. Kaya nga Pero nakakatuwa naman yung pairing ng partner ng prayer. Busan kami ng time Oo, ay naubusan kayo. Kami may Ubusan kami ng time ni Brother Ray Medyo hingi sana kami extension ng konti. Maganda yung breakout room kasi gulat ako sino makikita ko. Baka mamaya iba yung kausap. Yung usapan. Nung may nakita kami nagka-countdown ni Brother Ray, gusto kong sumigay, extend pa po, 5 minutes, 5 minutes. Pinadali yung Hindi tayo prayer. sakyan. Anyway, so praise God. So ayan, kamustahin natin. Andito si Brother Lowell. Bro, kumusta? Mukhang hindi ka na busy Oo, sa tagal ko naman nagpipray po, buti na nalipat na po ng time yung start ng work. Kasi dati 8 p.m. talaga yung start. Ngayon 11 na siya. Kaya kahit paano nakapag-adjust na. Praise the Lord. So, talagang maganda, no? At least gawin po natin regular itong pag-atin natin. Wala yung iba, no? Si Brother Ryan, wala. And si Mark nawala, hindi ko nakita. Si Sister Eileen, wala sila. Si Sister Irene nandito katabi ko, kasama ko. So, sige po, sino po ba yung may mga announcement pa tayo, Brother Gerald? Announcement po natin. Next week po pala, yung para sa natin, sa next gathering, yung roleta iikot na, sino po susunod na susunod na magtuturo. Siguro sa part na yan, hintayin na lang natin yung announcement ni Brother Si Brother Nordan. At Na lang lang sa mag-announce. sa group Sige. chat na lang natin. So, siya kasi nakakaalam ng mga scheduling natin. But anyway, marami pa tayong natutunan ngayong gabi. Amen. So, nakakatuwa, talagang andun yung pagsama ng Panginoon. Thank you kay Brother Mark. Brother Mark, thank you Salamat sa katuruan, bro. God bless. Salamat sa Lord sa buhay mo. Salamat, Brother Mark. Next week ulit. Welcome po. Ikaw ulit next week. Nawimili. Baka nasa men's na ako next week. Si Matt, wala si Matt? Nagpapatulog po ng bata. Parang si Ate Genesis, pwede naman magturo si Ate Genesis. Nagpapatulog pala. Baby. Talaga yan. Si Ate Genesis na lang magturo. Ha? Si Ate Genesis magturo.
Pwede, Turo. pwede. Okay, sige, tayo natin yung schedule ni Brother Nordan. So, busy yata si Brother Nordan today. So, maraming salamat. Sige, may nakasend ba sa sa closing prayer natin? Si Sister Bianca yata eh. Ulit. Ako talaga. Ay, si Sister Bianca. Si Sister Jen yata, Sister Genesis yata Sino may nakasend. nakasend? May nakasend ba? Close. Hindi natin Sister matandaan Jen. bro eh. Oo. Okay. Sister Genesis yata eh. Ako po. Ako baka Jen, kumusta kayo dyan? Hindi ba kayo ng ba? Medyo mataas ang Ano tubig. po, sa pote po, mataas. Oo, Lahat po yan. ng papunta dito, baha. Oo, no, kasi. Pero kanina wala na wala nang tubig. Okay na siya. Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung ulan ngayon. Ay, isama mo lang sa prayer. Ako po ba mananalangin? Oo, ikaw. Ikaw yata eh. Go Ate Genesis. Ikaw daw kasi naka-experience. Sige, ikaw si prayer mo na, sis. Sige po. Okay, sige. Sige. Let's pray. Let us put ourselves in the holy presence of our Lord. Lord God, we praise you and we glorify you. Maraming salamat po sa gathering na ito. Maraming salamat po sa fresh revelation na ibinigay niyo po sa amin to be better and not bitter. Thank you, Lord, for this recharge ng aming spirit. Much awaited recharge po ng mga wayan. Maraming salamat po sa bawat isa. Maraming salamat din po sa life group and prayer partners po na binigay niyo po sa amin. Panginoon, dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng pusong dalisay at ang mga buto ng salita mo po na itinanim sa aming puso ay lumago po at may apply po namin sa aming mga buhay. Lord, we ask for your protection and your provision in each and every day of our lives. We pray, Lord God, that you protect us from this storm. Lord, ang mga lugar po na binabaha ay humupa na po ang mga baha na ito. Ang mga tao pong walang masisilungan ay mamasilungan po, Panginoon. And Lord God, cover our houses, cover us, Lord, with your most precious blood, Lord God, na aming mga belongings ay hindi masisira, ang aming mga tahanan ay hindi magigiba, Lord God, lalong-lalo na po ang aming mga pangangatawan, Lord, ay hindi mapapahamak, Panginoon. Keep us away from any forms, plans, and attacks of the enemy in the name of Jesus, and we pray for your full protection po sa aming pangangatawan against COVID-19 virus, Delta virus, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang lahat-lahat ng ito. All this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. See you next week po, mga kapatid. Okay, salamat mga kapatid. Mag-picture po kayo. Picture po. Yan. Ako na lang magpipicture. Okay. Bless po. 1, 2, Ayaw nga pala. 3. Picture. Smile. 1, 2, 3. Teka lang ha. Yan ko lang. Wait lang. Iba pala sa akin. Iba pala Glory sa akin. to Ate God. Genesis. Glory to God naman po. To God be the glory. Yan. Okay, thank you. God Kumarik bless. lang. Salamat, Wayan. See you next week. Thank you God po. bless. Lay, extended the live Next prayer, week Lay. po. Extended. Oo bro. Sige bro. Next Bye week po. ulit. God bless. Thank God you. bless. See you next week. Ingat kayo. God Ingat po. bless. Ingat po Okay, kayong God lahat. bless. Thank you po. God Bye. bless po sa inyo. Thank you po.